Hi guys, ito na naman po si Kuya Sir at i-share ko sa inyo ang aking experience sa pag-apply ko sana sa stars on Reels, okay? So, based 'di ba sa update na bago is 500 stars lamang po. Pero hindi po na-update yung aking dashboard or yung aking monetization tools as 500. So, inisip ko po hindi ko pa nare-receive yung notification kaya hindi pa ako pwede mag-apply. So, hinintay ko po yun overnight. Kasi kahapon po ako naka-receive ng ganyan. Naging 500 plus na po ako ngayon. Okay? 500 plus na po siya ngayon. So, dapat po, meron ako invitation for ads at stars on Reels. Okay? So, chinek ko, baka naman po meron akong violation or any restrictions. Wala naman po akong receive or wala naman rin po akong copyrights. Chinek ko na rin po every video na meron ako. So, inisip ko po, anong problema? So, based po sa checking ko is baka po hindi ko na-reach yung 500 followers within 30 consecutive days. Kaya po hindi pumasok yung 500 sa loob ng 30 consecutive days. So, compute nyo na lang po. So, everyday po kasi nagbabago yung follower requirements nun. Kaya siguro hindi ko pa po nakukuha yung 500 within 30 consecutive days. So yun nga guys, ito na naman si Kuya Sir. Okay, hi sa inyo. Meron naman po ako sa inyong i-share na update galing kay Meta na yung stars eligibility ay bumaba na po. So expect nyo po, mas maganda na po ngayon. So ang requirements na lang po sa kanya ay 500 followers within the last 30 days. Okay, 30 consecutive days nakalagay dito sa ating PC nakalagay dito. Tapos dyan sa likod. Hindi ko nga lang ma-adjust yung sarili ko. So, based po dyan, sa nakita nyo, maging eligible po kayo at least 500 followers lang. So, yung pagkuha ng stars eligibility is madali na lang ngayon. Okay? So, sipag-sipag pa ulit tayo sa pag-upload ng Reels. Then, sunod lang sa partner monetization policies. Iwas sa restrictions, sa violations, okay? So, maging ano pa rin tayo, maging vigilant pa rin tayo sa ginagawa natin. So, para saan pa magiging makabuluhan din lahat ng ito, di ba? So, ako din, naghihintay pa rin ako ng stars, so baka naman, okay? So, kita-kits na lang sa pag-angat natin. So, hihintayin natin ang isa't isa sa taas. Follow for more. Hey guys, ito na naman po si Kuya Sir at ipapaliwanag ko na naman sa inyo dahil ang dami ko rin pong nababasa at nakikita na maraming accounts ang nare-restrict. Di ba? So, dahil po yan sa spamming. So, ang spamming po is yung ito po babasahin natin. Yung posting, sharing, or engaging with contents or creating accounts, posting in groups, pages, events, or other assets. So, kahit ano pong features na Facebook na ginagamit nyo ng at very high frequencies. So, ano ibig sabihin ng very high frequencies? So, yung walang patid po, walang humpay na pagpa-follow, mga pag-i-spam ng message sa kung sinong user sa inyong kausap nyo, sa pag-share ng maraming contents sa iba't ibang pages, sa iba't ibang groups, di ba? So, yung pag-create po ng maraming post, pagpo-post ng sunod-sunod, mga wala pong interval. So, based na po lumabas yan sa content natin. So, yung spamming po is nakaka-restrict po yan ng account. Kapag sunod-sunod po is magkakaroon po kayo niyan, and then magli-lead po yan sa banning ng account kapag hindi po nyo tinigilan. Okay? Follow for more. Hi guys, ito na naman po si Kuya Sir at share ko na naman sa inyo kung bakit hindi nga ba tayo pinapansin ng mga malalaking content creators na fina-follow natin. Okay, meron po akong ilang dahilan kaya po di tayo napapansin o di tayo nakikita ng mga content creators na ito at hindi na rin po ako mag-mention ng kung sino-sino po yun. At kilala po natin yung mga malalaki na yun, okay? So, unang-una po riyan dahil po
tayo ay maliliit pa lamang po o nagsisimula pa lang. So, ang dating po is hindi po tayo kapansin-pansin kapag maliliit pa lang po ang ating followers. Kumbaga, hindi pa tayo sikat or wala pa tayong viral video. Yun po, isa pa yun sa dahilan. So, sumunod po is nagko-comment po tayo ng mga generated lang, mga auto-generated na message dun sa comment box nila. Okay? Pangatlo, hindi po natin pinanonood. So, minsan po is nahalata po nila yan sa mga videos na ina-upload nila na hindi pa tapos yung video is may comment ka na or nakapag-react ka na. Kumbaga, ang nalabas po niyan is hindi ka po nakikipag-engage na maayos. Pangatlo po, pang-apat, or di po mo nagkakamali, pang-apat, ay hindi ka po kasi top fan or star sender. Okay? Hi guys, ito na naman po si Kuya Sir. At katulad ko, naubusan ka na ba ng idea or concept para sa iyong mga contents? So, ang tanong natin ngayon, pwede ba tayong manggaya ng contents ng iba? Okay? So, sa akin po, is okay lang po manggaya ng contents ng iba. Ito nga pong pinapanood nyo, ay ginaya ko rin sa content ng iba. So, marami na po kami nag-tutorial videos or bibigyan ng tips or motivational videos para sa mga digital creators nating mga kababayan, okay? So, hindi po bawal ang manggaya ng contents as long as ginawa mo pong creative ang pagkakagawa. Hindi po same na same kahit po yung sinasabi nila is hindi nyo po ginagaya. So, ang usapan nga po natin dito is concept lang po. Kunyari, nag-tutorial po ako. Gayahin nyo, mag-tutorial din kayo. Kung gumawa kayo ng cooking videos, mag-cooking videos din kayo. Mga ganun po. So, yung concept is pwede pong gayahin. Pero po yung script or anything na pag-mayari ng isang creator, mga music nila, yan, ganyan. Hindi po yan pwede kasi po tatamaan po tayo sa copyright. So, concept, wala pong problema. Hi guys, ito na naman po si Kuya Sir at ito po yung second part ng in-upload ko po kanina. Ito po yung mga contents na pwede pong ma-monetize. Okay? So, ito po ay gagamitin nyo pa rin yung mga contents po ng iba pero meaningfully enhanced na po siya. Okay? So, ang meaningful enhance po, meaning po niyan is na-edit po nyo. Na-edit nyo po, rather. Okay? Na-edit nyo, unang-una is yung mga green screen. Okay? Green screen. Naka-overlay yung face natin sa isang video at tayo ay nagko-commentary doon. Tayo ay may sinasabing information tungkol dun sa nasa background na video or what. Example nito, yung mga, naging green screen, at yung mga documentary na naka-overlay yung faces nila sa video. Example pa, yung mga nag-stream, nakita yung mga faces nila. Okay? Mga naka-overlay na commentary. Yan, okay? Sumunod po is yung ginagawa po madalas sa Reels, yung voice over. Okay? Yan po. Kung dinidescribe nyo, yung mga nangyayari sa video, bibigay kayo ng opinion. Okay, yun po, kasama rin po yan. Pwede rin po monetize yan. Kahit po, gamit po yung ibang video. So, then yung mga edited po na video na may additional